Ay, isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Andito tayo sa ikalawang bahagi sa makatuwid bagay yung pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Kanina po, inumpisa natin ang gawain sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin po ay pamamaraan na yung mga nais natin, yung mga gusto natin sa ating buhay, tayo yung nagsasalita, ang Diyos ang tagapakinig. Dinadaan po natin yung lahat sa panalangin. Ang Ebanghelyo naman po, ito naman yung pamamaraan para ang Diyos naman ang nagsasalita sa pamamagitan ng mga kasulatan, gagamit siya ng bibig para bigyan ng buhay, ipasok natin sa ating mga tainga, sa ating puso at isip at pagnilay-nilayan. Ngayon, pagka minsan may tinatamaan, normal lang po yun. Yun po ang bisa ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po dapat tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa ikalawang Pedro, sa Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 15. Medyo mahaba po siya. Ito po paalaala ni Apostol Pedro sa lahat ng mga tao. Ininaan niya sa sulat, pagkatapos kinumpay natin Biblia. Ito binabasa natin. Dapat po pagnilay-nilayan natin. Ano ang sabi po dito ni Apostol Pedro? Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Ibig pong sabihin, dito po ipinakikilala ni Apostol Pedro yung pinanggagalingan. Unang-una, yung banal na kapangyarihan suma sa Diyos. Ano pa po sabi dito? Yung magkakilala sa Kanya. Sino ba talaga siya? Yung tumawag sa atin, sino ba siya? Walang iba yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po tayo ay tinatawagan. Lahat po tayo ay inaanilahan sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo. Kung dati hindi tayo nakakaroon ng kahit kaunting oras o minuto para lumiko man lang sa simbahan, para makinig ng Ebanghelyo, pero pagdating dito sa lunduyan, hindi ka makakaiwas dahil bagong kagamutin, bagong katulugan ng iyong karamdaman, makikinig ka muna ng Ebanghelyo. Kahit magpahuli ka, hahabol ang Ebanghelyo bago pasuriin. Kaya kung titingnan natin, sa ating ipinakikilala yung pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Sa makatuwid bagay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, ipinakikilala niya rin ang kanyang anak sa makatuwid bagay, si Jesucristo, na kasama na ng Ama mula pa bago likhain ang sanglibutan. Umaba siya dito sa ibabaw ng lupa. Ano ang layunin? Para yung mga pag-aalay ng tao na mga pinakatantumos ng kanilang pagkakasala na isinusulog ng mga Levita o ng mga saserdote ay matapos na at isa na lang ang iaalay, walang iba, yung katawan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na ibubuhos niya ang kanyang dugo. Ang magiging koneksyon na lang natin, sampalatayanan natin yung ginawa ng ating dakilang Panginoon. Na kaya siya nagdipa, inalay niya lang yung sarili. Dahil sasampalatayan lang tayo sa Kanya, mapapatawad na ang ating mga kasalanan. Simple na lang po. Pero kinakailangan, magpasakot din tayo sa Kanya. Kilalanin natin si Kristo at ang Kanyang Ebanghelyo. Ngayon po, kapag nakilala natin ang Diyos at si Jesucristo, ang susunod niyan, dahil tayo nasa katawang laman,
minsan nagkakamali, nagkakasala, minsan namilihis ng landas, nandiyan naman ang Espiritu Santo gumagabay sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Halimbawa, kung dati kapag nagagawa ng pagkakasala ng ating kapwa, mahirap magpatawad. Bakit po? Dahil nasa katawan naman tayo, walang Espiritu Santo tumulong. Pero kung nariyan ang Espiritu Santo, hindi natin pinipighati, madali lang naman magpatawad. Mag-release. Ang pagpapatawad ko kasi, pinakalimutan na yung pagkakasala. Simpleng kaliwanag ng pagkakatawad. Pero kung lumipas na ang 10 buwan o 1 taon, o kahit gaano pagkatagal na alala, may bigat pa rin sa puso, hindi pa yan napatawad. Dapat ang mangyayari niya, kung napatawad na yan, dumaan na ng panahon, kwento na lang ng dating buhay, pero hindi na masakit sa dibdib. Yan po ang pagpapatawad. Kaya po, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Sabi dito, na dahil dito, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ano pong pangako? Yung tayo po na natay Kristo ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung ang pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, punong-puno ng problema, karamdaman, sakripisyo, init ng araw, kung ano-ano dinaranas natin. Dinuduhati pa tayo ng kapwa, sinisiraan ng puri, at kung ano-ano pa, nililibak. Ibig sabihin yan, dito lang yan sa buhay natin, sa ibabaw ng sanlibutan. Pero pagdating mo sa ikalawang buhay, wala na lahat ng yan. Wala na itong pag-iyak, wala na itong pagdalamhati, ulinit ng araw, sapagkat ang liwanag mismo ng Diyos, yun na yung pinakatanglaw natin. Hindi ba napakasarap kung yun ang nais natin mapagilang doon. Kaya po, kung gusto natin yun, mag-iingat tayo sa ating sarili na dapat sa pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sabi nga, hindi natin nalalaman ang araw ng bukas. Kaya ngayon pa lang, magpatawaran na tayo. Maghingihan ng tawad. Mga pahayagan ng mga kasalanan. Dahil baka hindi natin alam, pagtulog natin, hindi na tayo mabilat. Wala ng extension. Kaya ngayon pa lang, kinakailangan ipagkaloob na sa atin yung paghahanda. Dapat tayo po meron ng paghahanda doon sa pangako. Na kung sakaling halimbawa, namatay tayo ngayong gabi, kinabukasan. Sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, halimbawa, hindi na tayo nakahinga kinabukasan. Alam na natin ang patutunguhan natin. Yung pangako ng Diyos, nakasiguro na tayo doon. Basta nakapagpatawad tayo, patatawarin din tayo ng Diyos. Ano ba sabi dito? Upang sa pamamagitan ng mga ito ay magkabahagi kayo ng kabanalan mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukan nasa sanglibutan sapat dahil sa masamang pita. Kaya po, ang masamang pita, iyan po ang nagdadala sa atin sa kabulukan. Ibig sabihin, kaya ang tao na mamatay, pagkatapos ng nabubulok, dahil po tayo ay makasalanan. Ibig sabihin, walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, kung tayo po ay walang kasalanan, magiging sinungaling tayo. Sapagkat kahit nga lang yung manlinlang, mandaya, o kaya magsinungaling, kasalanan po yan. Santiago 4:17 na lang. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Halimbawa, alam na natin, ang paglilimos ay gawang mabuti. Dinaanan lang natin yung humihingi ng limos. Gawang mabuti yung pagbibigay, pero nilagtawan natin, umiwas tayo, kasalanan na po yun. Kaya po wala pong ibig sabihin, wala pong taong matuwid, lahat po tayo ay nagkasala. Kaya po, kung tayong lahat ay nagkasala, ibig sabihin lahat ng tao ay dadaan ng kabulukan. Ibig sabihin ang ating katawang laman ay mabubulok, kakainin ng uot. Dahil po sa salita ng Diyos,
na walang taong matuwid. Wala tayo sa ang kailangan lang natin dito, humingi ng tawad. Kapag malinis ng puso, ang tawag na sa atin dyan, banal. Kaya yaman banal ang sa inyo'y tumawag, kayo naman ay magpakabanal. Ano ba sabi dito? Oo. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa kanang inyo ng kung sikap, ay ipamahagi ninyo ang inyong pananampalataya ang kagalingan. Halimbawa, sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo, na bago na tayo, sumampalataya na tayo sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, na kaya siya nag-alay ng buhay para sa atin, para sa atin. Tayong lahat ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pinagkatubos ng dugo na walang katumbas na halaga dito sa ibabaw ng sanglibutan sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Tayo po'y pinatawad, sumampalataya na tayo doon. Ibig sabihin, hindi lang magtatapos ang pananampalataya. Dapat yung isusunod natin doon, yung kagalingan. Dapat po, nagtuturo na tayo sa ating kapwa. At hindi yung nagagaling-galingan lang sa sarili. Kundi dapat yung pananalita natin, mga pananalitang magaling na mapapakinabangan ng ating kapwa. Kapag ginagawa na natin yun, ano nang magiging kasunod? At sa kagalingan ay ang kalaman. Ang makatumplas na tayo ng ibang mga bagay. Walang iba, yung salita ng Diyos na ating pinapakinggan na dumadagdag po yun. Yun na yung pinakakautusan sa ating sarili. Yung mga bagay na ating napapakinggan, sabi nga, hindi ko na ikana isusulat ang ating mga kautusan sa tapyas na bato, kundi sa isang pusong laman. Kaya kung sinasabi nito, na huwag kang mananapin, huwag kang selfish. Ibig sabihin, kung iyan po ay napakinggan na natin, tapos naging madamot pa rin tayo sa ating kapwa, hahatulan lang tayo dun sa ating napakinggan na huwag kang magiging sakim. Pagkatapos ginawa pa natin, may kasalanan na po tayo doon. Ibig sabihin yung tinanggap ng ating kainga, pumasok sa puso at isip, naririyan na sa pusong laman nakasulat ang mga kautusan. Kinakailangan maingat po natin yun na hindi na dapat nasusunod at hindi po dapat natin nalalabag. Ngayon, pagkatapos ng kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil. Dahil marami na tayong alam, dapat may pagkontrol. Kasi baka mamaya na dahil sa dami ng alam, wala nang tigil yung hindi sa kasasalita, mas magaling ka sa kumbaga, sabi-sabihin ko, labi-labi naman. Kaya dapat po, yung pagpipigil, mahirap po kasi apply yun. Gusto mo na magsalita, pero dapat may pagpipigil. Aral po yun. Yung kontrolin ang sarili, mahirap po kasi kontrolin ang sarili. Pero kapag marunong na tayong magpigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Mas lalo itong mahirap gawin yung pagtitiis. Na kumbaga, pinagsabihan tayo ng kapitbahay, nagpigil tayo. Inulit niya pa. Nagpigil pa rin tayo pagtitiis ng tawag doon. At ulit-ulitin yan dahil kaya-kaya natin nasa pagtitiis na po tayo yan. Ano ba? At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Ibig sabihin, step by step nag-i-improve. Kabanalan. Kapag tinutuya tayo ng ating kapwa, dahil gusto natin, mabuti tayo, banal tayo, para mapunta tayo sa kabanalan, hingi tayo ng tawad at ihingi rin natin ng tawad yung mga taong tumutuya sa atin. Naglilibak sa atin. Hindi tayo yung naging malinis, na ingatan natin ang ating sarili, nagamay pa yung kaaway natin. Dapat po ganun. Palagi tayong nag-iisa sa panalangin sa ating dakilang Panginoon. At sa kabanalan, kung palagi na tayong malinis ang ating kalooban, ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Ibig sabihin, may malasakit na tayo sa ating kapwa. Kung tayo po ay gumagawa na ng kabanalan, dapat hindi lang sa sarili na. Dapat po,
Kung ang ating kapwa, halimbawa, nasumpungan natin pangit ang ugali, dapat mahabag tayo sa kanya. Gusto rin natin siya magkasama dun sa buhay na walang hanggan. Pero kung sasabihin na yun, hayaan mo rin yan, chismosa naman yun, doon na yan sa impyerno. Hindi naging maghahatol na tayo, hukom na tayo. Wala tayong karapatan humukom, kundi dapat may pagkahabag tayo sa ating kapwa. Proseso po yan para maibahagi natin yung kabanalan na sumasa atin. Ano ba? At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ito na po yung nagpupuno ng lahat. Ngayon, may proseso. Pananampalataya. Pagkatapos ng pananampalataya, kagalingan. Pagkatapos ng kagalingan, kaalaman. Pagkatapos ng kaalaman, pagpipigil sa sarili. Pagkatapos ng pagpipigil, pagtitiis. Pagkatapos, kabanalan. At mabuting kaloob sa kapatid o kalooban sa kapatid, pagkatapos yan, pag-ibig. Kaya mula pa na ng pananampalataya, papuntang pag-ibig, marami tayong pagdadaanan. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana. Halimbawa, nasa atin yan at sumasagana, ibig sabihin ngayon, hindi yung ngayon lang. Dapat pati bukas consistent, kundi lumalag kalalo. Kung dati noon, bilang lang sa daliri ang pinapakitaan natin ng pag-ibig. Ngayon, hindi na. Kahit bilangin mo pa yung daliri ng taas, higit pa dyan, ibig sabihin, dumadami yung pinapakitaan natin ng pag-ibig. Nag-i-improve tayo yan. Sumasagana ay hindi kayo pababayaan laging mga tamad. At mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nariyan ang biyaya sa takaraming mga ideya na. Sapagkat kung tayo po'y nasa pagsunod ng kalooban ng ating Ama sa langit at nasa pagsunod sa lahat ng mga aral na isinulat dito sa banal na kasulatan, hindi tayo pababayaan maging tamad. Bakit po? Diyos po ang gagawa sa atin ng paraan para paglinawin ang ating pag-iisip. Marami tayong solusyon na magagawa. Dahil gagabayan tayo ng Espiritu Santo sa lahat ng oras ng ating buhay. Sapagkat yung wala sa mga bagay na ito ay bulag. Ibig sabihin, kung tayo po hindi natin ginagawa ang lahat ng ito, ang tawag pala sa atin bulag. Ngayon, kung taga-akay tayo, anong sabi? Kapag ang bulag umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya po, para ipakilala natin sa ating sarili na hindi tayo bulag, dapat po ang sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Hindi tayo maging bulag o hindi natin nakikita ang katotohanan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit. Ibig sabihin yung mga kalapit lang, dus lang, yung kaaway, hindi kasali. Dapat po, pantay-pantay na. Sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya po, kung titingnan natin, tayo po ay dati naman makasalanan. Kinahabagan tayo ng Diyos at pinatawad ng ating pagkakasala. Dapat tayo magpatawad din sa ating kapwa. Nasa panalangin niya ng Ama namin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Kaya kung halimbawa, humihingi ka ng tawad, ang pamamaraan ng Diyos, para patawarin ka, mauna ka munang magpatawad. Proseso po yan. Kung may timtim ka pa at hindi ka pa nagpapatawad sa kapwa, imposible naman sabihin mo natin na pinatawad na tayo ng Diyos. Dahil mayroon pa nga yung bigat. Ibig sabihin, para tawarin tayong banal, dapat wala dyan matitirang king-king. Sapagkat paano dyan papasok ang Espiritu Santo kung nariyan pa yung dati nating pagkatao na masuwanin, may katigasan ng ulo,
minsan tayo po ay sinungaling o kung ano-ano pa man na bagay, dapat wala na po yun. Kundi ang naririyan na lahat para maibuhos yung pag-ibig. Malaya na natin magagawa ang lahat ng bagay. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawa at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Kaya kung titingnan natin, dapat po, nung una tayong tinawag, panatag na tayo. Dapat po, hayaan natin na pagharian tayo ng Espiritu Santo. Yung paraan ng pagtawag sa atin at paghihirang sa atin, kaya tayo itinilaga, maging panguno man o ano man ang tungkulin sa iglesia. Tayong lahat ay itinilaga. Gawin natin ito, dapat hindi tayo nakakatisod ng kapwa. Ano po ba yung tisod? Halimbawa, sabi nga, ang sino man ilangan makapagpatisod sa isa sa maliliit na ito, mabuti pa sa kanya ang talian ng isang gilingang bato at ihulog sa gitna ng dagat. Halimbawa, pasyente. Natisod natin, hindi ka naman kakain dito, buwi ka na lang. Tapos hindi umalis nga. Ang mangyayari po niya, nakatisod ka ng kapwa. Ano ang magiging dahilan, o ano ang magiging hatol doon sa nakatisod? Mas mabuti pang talian siya ng isang gilingan bago ihulog sa gitna ng dagat, may pakikinabangin pa yung isda sa kanya. Pwede pa siyang kainin ng isda. Pero sa harapan ng Diyos, ang taong pinagmumulan ng nakakatisod o nakakatisod sa kapwa o ikapagpapatisod sa kapwa ay walang kwenta. Kaya para magkaroon tayo ng kwenta sa harapan ng Diyos, dapat po maingat tayo sa pagsasalita. Nasa Santiago din yan, tunay na reliyon, karugtong ng aralin kanina. Pag-ingatan, walang lungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ano pa sabi dito? Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatao at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Forever. Sapagkat sa ngayon ay ipinamahanging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya po, kung tayo po ay nagkaroon na ng bahagi doon sa kaharian na ipinakilala ni Kristo sa ating sarili, dapat po wala na pong bahagi doon yung pagiging nating natural na isang tao na dating pagkatao. Dapat po, sakot na tayo ni Kristo. Dapat po, nabubuhay na tayo dahil kay Kristo. Dapat po, nabubuhay tayo alang-alang kay Kristo. At nabubuhay din tayo para kay Kristo. Ibig sabihin, sa lahat ng oras ng ating ginagawa, mapa sa loob ng tahanan, diyan man sa labas ng ating tahanan o sa lipunan man, o sa loob ng simbahan o kongregasyon, lahat ay may pag-iingat na tayo sa ating sarili. Sapagkat anumang bagay na ginawa natin sa ating kapwa, kahit maliit man yan, ginawa mo yan sa akin, sabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung tinuya natin ang kapwa, tinuya natin ang Diyos. Kung nilibak natin ang ating kapwa, nilibak natin ang Diyos. Sapagkat hindi lang sa ating nananahan si Kristo, maging sa mga maliliit, maging sa mga tao na akala natin wala lang kwenta dahil hindi umiinit pero humihingi din niya ng tawad. Pinagaharian din niya ni Kristo. Paano kung nananahan si Kristo tapos nililibak natin at tinutuya natin? Hindi ba kay Kristo natin yung ginagawa? Kaya po dapat manahan tayo sa katotohanan ng may pagpipigil sa sarili upang hindi tayo mga pahamak ng ating kapwa. Kaya magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanan na sa inyo.
Kaya po yung katotohanan po ang magpapatibay sa atin. Kaya po narito, isinulat ni Apostol Pedro, pinabasa natin ng paulit-ulit. Kapag yan ay nadaanan na naman natin, ipinapataalaala na naman muli sa atin. Kaya po dapat maging gabay natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito ay linusin ko kayo na ipaalaala ko sa inyo. Kaya po, kung titingnan natin, noon pa, nung si Apostol Pedro hindi pa namamatay, ipinaalaala na ang mga salitang ito. At inilimbat o kaya isinulat sa mga kasulatan o tinatawag na Biblia. Binabasa natin. Kaya po, kung masumbungan natin ito sa banal na kasulatan, parang natin basahin din sa ating mga tahanan. Nariyan po, pwede natin isulat. Kung wala tayong Biblia, mayroong dinadownload na mga Bible. Basahin natin. Yun po ang gawin natin gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At pakaingatan natin sa ating sarili na hindi tayo makapahamak ng ating kapwa. Na palagi tayong naglilinis ng ating sariling kalooban. At pinagaharian tayo ng Espiritu Santo. Sapagkat tayong lahat ay templo ng Espiritu Santo na nanunahan sa ating kalooban. Kaya dapat wala po dyan yung mga alipig-pigil ng laman. Kung naririyan ang alipig-pigil ng laman, wala po dyan ang Espiritu Santo. Sa makatuwid, kung may dala-dala naman na salita ng Diyos, kataasan po ang mangyayari dyan. Kung tayo nasa kapakumbabaan, hanggang tayo magbahagi ng salita ng Diyos, kalagit ng pag-ibig, dahil ang gusto natin, maligtas din ang ating kapwa, hindi lamang ang ating sarili. Kaya po dito sa araw na ito, napakaganda po na pagmilay-nilayan natin, gawin natin kung ano ang nararapat at nakalulugod sa Diyos sa mga tuwing bagay, ang tayo'y pasakot sa Kanya. Silalali natin si Kristo at ang kanyang mga aral. Mabuhay tayo sa aral. At sa ganun, sa ating hinaharap sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, meron tayong gantimpalang tatanggapin sa Kanya sa makatuwid ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Hanggang dito lang po ang pag-iibahan dito sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos, anuman ang ating mga kahilingan, karaingan man, problema man yan o karamdaman, idulog natin lahat yan sa Diyos. At tayo'y patatawarin at pagkakainin sa pamamagitan ng kapangyarihan sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang araw sa ating lahat.